Sa isang nakakagulat na balita, matapos ang 3 araw na giyera sa pagitan ng India at Pakistan, ang Prime Minister ng mga Indiano na si Modi ay naglabas na ng matinding babala sa kanilang mortal na kaaway. Ang babala na ito ay posibleng makakaapekto sa Pilipinas kapag tuluyang lumala ang kanilang tunggalian. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong pakilike ang videong ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Ang conflict sa pagitan ng India at Pakistan ay lalong lumalim at sa kabila ng mga attempts na magpatuloy ang ceasefire, nananatiling matindi ang tensyon sa border. Nagsimula ang mga labanan matapos ang sabotage attacks na pinaghihinalaang galing sa mga militanteng grupong may kaugnayan sa Pakistan. Ngunit matapos ang ilang araw ng sagupaan, ang tensyon ngayon ay mas tumindi ng husto nang maglabas ng direktang pahayag si Prime Minister Narendra Modi sa kanilang kaaway. Ayon sa kanya, hindi kayang takutin ng Pakistan ang sambayanan ng India gamit ang kanilang mga sandatang nuklear, na malinaw ang kanyang paninindigan na hindi magpapaapi ang India sa anumang uri ng banta. Gaano pa ito kalakas? Sa kabila ng paulit-ulit na pahayag ng ilang opisyal sa Pakistan na handa silang gumamit ng nuclear weapons kung sakaling mapunta ang kanilang bansa sa bingit ng kamatayan, mariing sinabi ni Modi na hindi ito rason upang manahimik ang India, na kung may magtatangkang sumira sa seguridad at katahimikan ng New Delhi gamit ang panggigipit sa pamamagitan ng nuclear weapons, hindi ito kailanman papayagan ng pamahalaan na ang banta ng pagkawasak ay hindi umano makakapagpahinto sa India. Bagkus, ito pa ang magtutulak sa bansa na maghanda at tumugon ng may mas matibay na determinasyon, na ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi nasusukat sa kakayahang magbanta, kundi sa kakayahang panindigan ang kapayapaan habang handang ipaglaban ang soberanya. Ayon pa sa gobyerno, kung ang Pakistan ay nagsasabing gagamit sila ng nuklear bilang huling sandata kapag wala na silang ibang pag-asa, malinaw na ipinapakita lamang nila ang kanilang kahinaan, hindi ang kanilang lakas. Ang India ay may kakayahang magpakawala ng puwersang higit pa sa inaasahan ng sinuman. At kung may magtatangkang gumamit ng sandatang nuklear laban sa kanila, dapat nilang tandaan na hindi ito magiging isang kwento ng iisang pagsabog. Sapagkat sa bawat pag-atake gamit ang nuklear, may kapalit ito na matinding pambobomba. At kapag gumanti ang India, aalugin nito ang buong mundo. Pero alam mo ba na posibleng ito na rin ang oras na umatake ang Beijing? Habang abala ang buong mundo sa tensyon sa pagitan ng India at Pakistan, habang nakatutok ang Amerika, Russia at iba pang makapangyarihang bansa sa nagbabagang South Asia, unti-unting nawawala ang global spotlight sa East Asia. At dito maaring pumasok si Pangulong Xi Jinping. Sa gitna ng kaguluhan, maaring samantalahin ng mga Tsino ang sitwasyon, isang biglaang pag-atake sa Taiwan o agresibong pagkilos sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Nasa likod ng putukan at tensyon, may isang panganib na tahimik na lumalapit, isang banta na maaring sumiklab mismo sa ating bayan kapag huli na ang lahat. Kung sakaling sabay-sabay na ang kaguluhan, tulad ng sa Ukraine, Israel, India at Pakistan, susubukin ng China kung gaano kalawak ang kaya ng Amerika na protektahan ang mga kaalyado nito. Kung makitang mahina o abala ang Estados Unidos, posibleng ituloy na ng Beijing ang matagal nang nakalatag na plano, ang paglusob sa Taiwan o ang pagpapalawak ng kanilang kontrol sa South China Sea. Ang Beijing ay maaaring magdesisyon na magsagawa ng isang calculated na hakbang, ang pag-atake sa Taiwan. Sa ilalim ng matinding tensyon at sa pag-aabang ng tamang pagkakataon, magiging estratehiko ang kanilang pagkilos. Kung magtagumpay sila dito, hindi lamang ito magiging tagumpay sa kanilang layuning sakupin ang Taiwan at isama sa kanilang bansa, kundi magiging signal ito na ang global order ay nagbago na, isang signal na magpapakita na ang mga Tsino ay may kakayahang kontrolin ang mga pangunahing bahagi ng Asya at higit pa, na hindi lang ang Taiwan ang magiging biktima ng pangyayaring ito. Ang tagumpay ni Pangulong Xi Jinping sa Taipei ay magbubukas ng mas malalim na tensyon sa buong mundo. Ang balanse ng kapangyarihan na matagal nang itinatag ng mga superpower ay muling mauurong at ang mga bansa sa buong mundo ay mapipilitang magtanong kung paano sila tutugon sa bagong kaayusan.
Maaari itong magtulak ng domino effect, isang serye ng mga krisis na magpapabago sa takbo ng mga alyansa at geopolitikal na ugnayan. Ang mga bansa sa Asya, pati na ang mga kaalyado ng Amerika, ay magsisimulang mag-isip kung sila ba ay tunay na ligtas sa ilalim ng proteksyon ng Washington na tila hindi kayang protektahan ng Taiwan. Ang mga ekonomiya, ang mga global supply chains at ang mga militar ng iba't ibang bansa ay magkakaroon ng bagong perspektibo tungkol sa lakas ng Beijing. Ang Batanes, isang puok na ilang daang kilometro lang mula sa Taiwan, ay hindi ligtas sa mga banta ng digmaan. Kapag umatake ang China sa Taipei, tiyak na madadamay ang Pilipinas sa mga pangyayaring ito. Bakit? Dahil ang mga base ng mga tropang Amerikano sa Pilipinas kasama na ang mga EDCA sites ay maaring gamitin bilang suporta para sa depensa ng Taiwan. Ang mga ito ay magiging estratehikong targets para sa mga Chino at kung magdesisyon ang Beijing na pigilan ang suporta ng Amerika, hindi ito magdadalawang isip na bombahin ng malalakas na mga missiles ang mga lugar na ito. At habang ang mundo ay abala sa mga digmaan sa ibang panig, posibleng magpatuloy ang mga Chino sa pagsakop sa iba pang bahagi ng ating karagatan na walang sapat na resistensya mula sa ating bansa. Sa bawat araw na lumilipas, ang ating mga karagatang teritoryo ay patuloy nilang kukontrolin na tila unti-unting nawawala ang mga soberanyang ito sa mapa. Ngunit hindi lang yon. Dito na rin magpapakawala ng maraming bomba ang Beijing, isang hakbang na tiyak na itutotok sa mga sentro ng militar ng AFP. Ang mga base na ginagamit ng mga tropang Amerikano, pati na rin ang mga EDCA sites, ay magiging pangunahing target ni Pangulong Xi Jinping upang pigilan ang anumang suporta na maaaring ipagkaloob ng Amerika sa ating bayan. Ang mga missile strikes na ito ay hindi lamang maglalagay sa panganib ng buhay ng ating mga sundalo, kundi magiging simbolo ng agresyon na nagpapakita na walang ligtas sa ilalim ng kanilang kapangyarihan. Hindi nila titigilan ang pagpapalawak ng kanilang impluensya at kontrol sa rehiyon at magpapatuloy sila sa kanilang pangaagaw sa mga teritoryo nang walang takot na makaharap ang anumang malupit na ganti ng Estados Unidos. Kapag nangyari ang mga posibilidad na ito, hindi lang basta masasaktan ng Pilipinas, kundi mawawasak tayo sa kamay ng mga Chino, guguho ang ating mga estruktura, magugutom ang milyon-milyong Pilipino, at higit sa lahat, maraming buhay ang malalagay sa panganib. Dahil kung tuluyang sumiklab ang digmaan, hindi ito magiging simpleng labanan sapagkat siguradong ibubuhos ng mga inchik ang maraming mga bomba sa ating bayan at ang epekto nito ay mararamdaman ng bawat pamilyang Pilipino mula sa lungsod hanggang sa kanayunan. Kaya't ang digmaan sa pagitan ng India at Pakistan ay hindi isang simpleng away lamang, lalo na kung gagamit ng sandatang nuklear ang Pakistan. Dahil kung mangyari ito, malamang na hindi rin magpapahuli ang India at gagamitin rin nila ang kanilang mga nakakatakot na mga armas na kayang lumipol ng buong populasyon. At ang epekto nito ay hindi lang sa kanilang rehiyon. Mararamdaman ito ng buong mundo kasama na ang Pilipinas, Taiwan at iba pang mga bansang may mahihinang depensa. Dahil sa oras na magkasabay na ang kaguluhan, ang Beijing ay posibleng umatake at samantalahin ang mga oras na ito sapagkat alam nilang hindi lahat ng kaalyado ng US ay kayang protektahan nito ng sabay-sabay. Sa ganitong senaryo, ang mga bansang walang sapat na lakas ng militar ang unang malalagay sa panganib. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pagtaas ng tensyon ngayon sa India at Pakistan na kahit nasa kalagitnaan sila ng ceasefire matapos ang ilang araw na palitan ng mga missile, ay patuloy pa rin ang mga ito sa palitan ng mga matitinding babala at pahayag na umabot na ngayon sa usapin ng nuclear na kung hindi mapigilan ng diplomatikong negosasyon ang kanilang umaapoy na sagutan at magdesisyon silang bumalik sa digmaan, ay makakaapekto talaga ito sa ating bansa. Sa kadahilanang nakaabang lang ang Beijing at naghihintay ng tamang oras na lumala ang kaguluhan para maisakatuparan ang matagal na nitong mga plano, comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.